Welcome mga kaigsunan sa lain nato nga pagtuon sa balaang kasulatan. Dinhi gyapon ta sa mga judges in Israel. Og sa milabay nato nga leksyon nakatuunan nato dunay babaeng maghuhukom sa Dibora. O guman sa iyang kadaugan batok kay Sisera and also King Jabin of Canaan, she composed a song. Og mao na ang nagpabilin sa chapter 4 ug 5 sa Book of Judges. Karon mga kaigsuonan, naata sa Judges chapter 6, 1 and 2. Apan una nako kana pagabasahon, akong isulti sa inyo ha, nga nagmaayo ang dagan sa Israel tungod kay sila nakakat-on nga pagkaamgo nila nga naas kasalanan, misangpit sa Ginoo ug gihatagan sila og dakong kadaugan gikan kay Sisera. Karon mga kaigsunan, naa na pod ang sitwasyon. Remember the cycle. Chapter 6, 1 and 2. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord. And the Lord delivered them into the hand of the Midian 7 years. And the hand of Midian prevailed against Israel. And because of the Midianites, the children of Israel made them the dens which are in the mountains and caves and strongholds. Ang Dios magapanalangin kanato sa pagbasa sa iyang bililhong mga pulong. Kasubo man niini mga kaigsuunan, ang Dios nagapaminaw, ang Dios nagatubag sa atong pag-ampo, apan ni anasad ang laing henerasyon sa Israel nga sa dihang natagamtaman nila ang kalinaw, ang panalangin, ang kaayo sa atong Ginoo, nakalimot sa pagkinabuhi nga matarong, and they did evil in the sight of the Lord again. So here we are in the cycle. Gitabangan sila sa Dios, nagbalik sa taas. Pagkaroon nga naa na sila sa taas, inubanan sa kalinaw, pakidait, o pag-uswag, nalimot na pod sa Ginoo. O sila gitugyan, paingon na pod sila sa ubos, gitugyan ngadto sa mga Midianites. O ang ilang sitwasyon, nag-anam og kalisod, tungod kay sila gidaog-daog sa mga Midianites, karon sila naana didto nagpuyo sa bukid. Karon sila nagpuyo na didto sa mga langob. Dili ingon nga makaluluoy na gyud og magpuyo ta sa bukid ha. Nagani uban mamili gyud nga mopuyo sa kabukiran. Didto preskong hangin. Didto halayo ang imong pananaw. Daghan pa kay ka og ma-imagine kung naa ka sa kabungtod o naa sa bukid. But this is the real situation of Israel pagkahuman sa pagpangulo kanila ni Deborah. Mudugang ko og basa mga kaigsuunan dinhi sa verse 3. And so it was when Israel had sown that the Midianites came up, and the Amalekites, and the children of the east, even they came up against them. Ingon ini ang sitwasyon. Mananong ang mga Israelinhon, pasagdan lang, okay ra. Ingon pa mga Midianites, sige lang, sige lang. Anya, magtubo na ang ilahang mga pananom, pasagdan lang. Inig abot na sa ting harvest, ting ani. Mangabot na ang Midianites. Mura nag sila'y tag-iya. Sila na'y mag-ani. Wala na'y madawat, wala na'y maani ang mga Israelites. Ingon na ilang sitwasyon. And the next verse says, and Israel was greatly impoverished because of the Midianites. And the children of Israel cried unto the Lord. Ingon ini sa verse 6. Ang mga Israelinon nahimong kabos. Pobre, wa na gyud sila ila. Magtanom sila, apsagdan lang.
Ilang nga patubuon, ilang pananom, pasagdan lang. Pag abot sa ting-ani, moabot ang Midianites, moabot ang Amalekites, kauban ang ilang mga kahayupan, kauban ang tibuok katauhan. Unya sila'y mang-harvest, wa na in taon mabilin sa mga Israelinhon. Mga kaigsuunan, bayad ra na sa paghikalimot sa Ginoo. Ang Ginoo andaman nga mo panalipod sa iyang mga anak. Ang Ginoo andam mo pakita sa iyang kaayo sa iyang mga katawhan. Pero sa mga panahon nga kita'y nagabiya sa Ginoo, pwede sad niyang pugngan, pwede sad niyang undangon ang mga pagpakamaayo o panalangin niya. Pwede na. Muna, ang ilang nahiaguman tumang kalisod. They were impoverished. O ang ipasabot niya na, naa sila sa tumang kakabos. Walay makaon. Kay ang tao, bisag wa siya dagkong balay, naalang siya'y pagkaon, maka-survive pa. Ang tao, bisan dili siya daghan og mga kahayupan, pero naa siya'y pinuy-anan, maka-survive na yun. But they were impoverished. Sa ato pa, wa na. Bisan ang ilang alanihon, ang kaaway na'y naga-ani niini. Ug mauni ang pagagamiton sa Ginoo nga makaamgo na sad ning maong henerasyon sa mga Israelinhon. Dili man tingali mao gihapong mga tawhana. Kung 20 years, aduna nay nangamatay, aduna na po mga bagong tubo, aduna mga middle-aged people, but at least they have known the goodness of God. And it was related to them through generations. Ngamuni ang kamaayo sa Dios. Siya nagapanalangin, siya naghatag kadaugan, batok nila ni Sisera, ni King Jabin. Mauni ang ilang masugilon. Pero ang mga bagong tubo, ang sunod nga henerasyon, wa mi patuo nakalimot sa Dios. Sa mga bag-o natong tubo, adi lang ni para yung people nga mensahe. Ayaw ninyo paghikalimti ang Ginoo. Ayaw isalikway ang Ginoo. Bisan sa mga panahon nga kamo nagakupot sa pagpakamaayo o panalangin sa atong Ginoo, hinumdumi. Diha ta sa iya magabalik sa atong pagpasalamat, magabalik sa atong pagpangalagad, ug moila nga siya mo'y tinugdan sa tanan. Verse 6 gihapon, nag-ingon, and the children of Israel cried unto the Lord. Mao ang turning point. Sa kalisod, pagagamiton kana sa Ginoo nga kita makaamgo sa atong kasaypanan. Nahalayo naman di ay ta sa pag-alagad. Nagakabugnaw naman di ni atong pamilya sa pagpangalagad. Dili naman ta giver kaayo. Dili naman ta willing nga mo sakripisyo. Nakaamgo ang mga Israelites. Kung ingunini ang padungan igsuon sa imong kinabuhi ug sa imong pamilya, remember, God wants you to realize something. Cry to the Lord. Seek the Lord. Pangitaon, duol sa Ginoo. Actually, ang pagpangita, pag maingong seek, di naman yun ingon nga atong ginapangita kay nahanaw, di man mahanaw Ginoo. Naalang siya. Pero ang di pagsangpit, usasad ni karason nga ang Ginoo dili pod maghatag sa atong mga kinahanglanon. So, in humility, they seek the Lord. They cried unto the Lord. And because God, the Lord our God, is filled with mercy, He is compassionate, He is filled with grace, nagtawag siya og usa ka tawo. Mauni ang next leader ginganlan og Gideon. Si Gideon, usa ka Israelinhon nga sa pagkakaron nagatago. Apan ang Dios nakakita
bisan unsaon sa tao pagtago. Og ang anghel sa Dios matud pa sa balaang kasulatan, naghatag kaniya og greeting. Sa verse 12 nagaingon, and the angel of the Lord appeared unto him, unto Gideon, and said unto him, the Lord is with thee, thou mighty man of valor. Tun-an nato ang unang panghitabo. Nagtawag ang Dios. This is now the call. Nagtawag ang Dios. Pinaagi sa anghel sa Dios. Nag-ingon, mighty man of valor. Usa ka tawo nga maisugon. That is the call. Si Gideon, dali ra kaayong nakapamalibad. Verse 13. And Gideon said unto him, O my Lord, if the Lord be with us, why then is all this befallen us? And where be all his miracles which our fathers told us of, saying, did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord hath forsaken us, and delivered us into the hands of the Midianites. Mao ni mga kaigsunan ang pamalibad. So sa katao, nadismaya, na-discourage, nakadungog, nasabtan niya ang milagrong gihimo sa Ginoo. Nakagawas ang mga Israelinon gikan sa Ehipto. Gigukod sila sa mga kasundaluhan sa paraon. Apan ang Dios mo'y nagpikas sa dagat nga nakasubay sila sa uga nga dalan patabok sa Red Sea. Milagro. Karon niya nagtago sa mga kabukiran, nagtago sa mga langob ang mga Israelinon tungod sa kahadlok sa mga Midianites and the Amalekites. Og sila sa ilang pagtago nakaamgo. Many times it is when hiding into circumstances. It is when you are discouraged, it is when you are dismayed, that the Lord, through God the Holy Spirit, continues to convict you and to teach you and to give you hope. Niya ng mga panahon na igsuon, ug sabisan unsa nga panahon sa atong kinabuhi, sangpit sa Ginoo kay mauni ang maayong himuon. Naakas kadaugan, sangpit inubanan sa pasalamat sa Ginoo. Nagahulat pa siguro ikaw sa mga panalangin, sangpit ug pwede nang magpasalamat sa Ginoo. Inig-abot sa mga panalangin, pwedeng mo sangpit og magpasalamat og magdaig sa Ginoo. Apan sangpit lang sa Ginoo. The Bible says, they cried unto the Lord, and the Lord called a man named Gideon. That was the call. Now, let's go to the next, the confirmation. Dali nga nakumbinsi si Gideon. Ang iyang sulti dayon, kung ang Ginoo uban namo, nganong ingani man ang among mga sitwasyon, nagatago-tago, asa naman ang mga milagro nga gisulti sa among mga ginikanan nga ang Dios mauni, asa naman muna ang iyaha. That is a statement of a man who is at loss for the promises of God. Mauna nga mga pamulong ang isulti sa katao nga nawad-an na og pagsalig ug wa na makahinumdom sa mga saad sa Dios. Hinumdumi igsuon nga ang Dios pagsaad niya, I will never leave thee nor forsake thee. Tungod kang gibutang ni sa book of Hebrews, dili lang ni sa mga Hudyo. Apil kita ni ana. Basta lang nga ikaw ug ako naa sa kabubuton sa Ginoo kanang maong panaad applicable kana, I will never leave thee nor forsake thee. Tanawa igsuon mao ni ang usa ka maayo sa King James version. Ang gigamit, I will never leave thee nor forsake thee. Ang gamit karon ni anang thee, you. Ug sa ubang Bible, I will never leave you nor forsake you. Pero hinumdumi igsuon nga kanang modernong gamit dili na sayo pa apan ipakita nako
Ngano nga mas naayo ang King James Version sa paggagamit they. Ang you, pwedeng singular. Ikaw lang igsuon. Pwede pod nga you, muingon ka, kamo. Kinsa imong katupad, kinsa ng imong kauban sa pamilya, you gihapon na. Pero inigamit sa they, it is singular. Because the word you can be singular or plural. But in the use of they, it is singular. Ikaw, ginasulti ni. Dili sa kinatibuk ang nasod, di lang sa kinatibuk ang nasod, di lang kinatibuk ang pamilya, apan particular, ikaw igsuon. Mao ning gisaaran, I will never leave thee nor forsake thee. Ikaw ra gyud, singular. Ug kini nga promesa, di nato kalimtan, ayaw pagikalimti igsuon, para nga di ka mo question sa isulti sa balaang kasulatan. Asa naman ang mga promesa? Asa naman ang gamhan ng Diyos? Hinumdumi lang yun iyang saan. The confirmation is that after the call, nireklamo man, pero ingon pa si Gideon nan maghimo ko og sinyalis, tagay kog sinyalis. He took a fleece. Ang fleece din mao ni ang balahibo sa karnero. Og kaduha gani niya. Yun siya kung tinuod yun nan ugma inig ka mata nako, duha ni kay gayon nga mabasa kining maong mga balahibo pero palibot uga. Nya ang lain pa kung basa ang palibot unya uga ning balahibo. Pinaagi sa fag or gabon. Inga na ang iyang ipangayo. Gituman gina sa Ginoo, and that was the confirmation. Of course, naapay laing gipahimo niya sa Ginoo, but he was an expected leader. Ay mo kalimot, Barak on the part of Deborah could be a reluctant leader. And here in the life of Gideon, he is an unexpected leader. Murag dili ang ngayon, nagatago, wa pa gani siya mituo mismo sa sulti sa anghel. Apan ang Dios kung itugyan nimo imong kaugalingon, sangkapan kaniya. Ang ikatulo, mga kaigsunan, the action. Tungod niini, si Gideon mituo na nga siya ginatawag. Kani mo ay maayo nga bahin. Tananta adunay pagka-Gideon usahay. Kana ba magdoduha? Mangita sa og sinyalis kay basig dili ni mao maduha-duhaan ang pulong sa Ginoo. Karong panahon na kung dunay mag-ingon nga okay ra ka. Kining imong sitwasyon karon ugma mao ni imong kahimtang kaduha-duhaan nimo oy. Mayon ka murag di man na tinuod. Apan ang Ginoo walay timetable pero dunay kaarang sa paghimo niya na sa imuha. The good thing here now is the action. Karon kumbinsido na si Gideon ug dinhi na magsugod ang iyahang himuon alang sa Israel. Dinhi na ako tapuson mga kaigsunan pero morning leksyon. Dinhi ang action ni Gideon nga bisan sa kagamay gibuntog niya ang daghang mga Midianites ug ang ilang singgit the sword of the Lord and of Gideon. He was an unexpected leader, but because he availed himself, God equipped him and he was victorious against the enemy. Unsay tan-aw nimo sa imong kaugalingon? Di makakaya? Unsay tan-aw nimo sa imong kaugalingon? Dili ko maayong leader? Yield yourself to the Lord. You can be another Gideon. Dili na exactly Midianites ang imong kaaway, apan daghang mga pangitabo sa kinabuhi, pwede nimong buntugon. Just yield yourself to the Lord. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan, to God be the glory and shalom.